Pilipinas, una sa ating mga balita. Kinandado na ang pinakamalaking Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa bansa na matatagpuan sa dating Island Cove sa Kawit, Cavite. Ito'y alinsunod sa nakatakdang nationwide crackdown ng lahat ng POGO operation sa bansa sa pagtatapos ng 2024. Ang buong detalye hatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Go ahead, Giselle. Ikinandado na ng Technical Working Group on Anti-Illegal Offshore Gaming Operation ang pinakamalaking POGO hub sa bansa sa Island Cove. Pinangunahan ni na DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, PAGCOR Chairman Alejandro Tenco at PAOK Executive Director Gilbert Cruz ang seremonyal na pagpapadlak sa POGO hub na nasa Kawit, Cavite. Sabi ni Remulla, nasa 15,000 ang mga empleyadong Pilipino ng Island Cove at 15,000 rin ang Chinese national doon. Ayon naman sa General Manager ng Island Cove na si Ron Lim, 12,000 Pilipino at humigit kumulang 4,000 dayuhan ang nawalan daw ng trabaho sa pagsasara nitong POGO hub noong nakalipas na buwan. 57 raw ang kabuang mga istruktura sa loob nitong 30 ektaryang Island Cove. 32 sa mga ito ang gusaling may dormitoryo na ininspeksyon ng PWG at ngayon ay wala ng kuryente yung karamihan. Tinayas naman ang kalihim ng DILG na magkakaroon ng trabaho ang mga displaced workers sa pamamagitan daw ng mga job fair ng Labor Department. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam ng media sa kalihim. As of last month, wala nang kuryente yung mga buildings dito. Pinatay na. So, makikita nyo naman, wala nang signs of habitation dito at wala nang signs of business. Ang DOLE ang DTI ay gumawa ng job fair para sa kanila, para sa may mapunta sila yung mga trabaho. Kasi may shortage yung tayo ng workers sa mga call center. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Naging kagawian na ng ilang mga tindahan ang panunukli ng candy bilang pamalit sa barya sa tuwing sinusuklian ang mga bumibili. Ang ilan ay nasanay na rin sa ganitong praktikal, ngunit may karapatan ang mga consumer na magreklamo at hingin ang tamang sukli. Ano nga bang magiging kaparusahan sa mga nagtitinda na hindi tama o kulang ang isinusukli? Alamin sa report na ito. Bilang isang responsableng mamimili, nararapat lamang na magbayad ang isang individual ng sakto at sapat sa presyo ng kanyang produktong binili. Gayun din, responsibilidad din ng mga nagtitinda na tumanggap lamang ng eksaktong halaga o kabayaran o kaya naman ay suklian ng mga mamimili ng sapat kung ang binayad nila ay sobra. Ngunit sa mga sari-sari store o mga tindahan sa eskwelahan at iba pang establishmento, may ilang karanasan ng mga mamimili na sa halip na pera ang ipangsukli ay candy o ibang bagay ang ibinibigay ng tindera. Ang ganitong gawi ay ipinagbabawal sang-ayon sa Republic Act No. 10909 o ang No Shortchanging Act. Nakasaad dito na obligasyon ng mga tindahan o business establishment na ibigay ang tamang halaga ng sukli sa mga consumer. Ipinagbabawal din na magsukli ng ibang bagay bukod sa ginamit nating Philippine currencies o hingiin ng permiso ng mga consumer na iba ang ipangsukli sa kahit anong dahilan. Ang sino mang lumabag dito ay maaaring maharap sa multa na 500 pesos o 3% na gross sale o kinita sa araw na iyon para sa first offense. Sa second offense, aakyat ang multa sa 5,000 pesos o 5% ng kinita at 15,000 pesos o 7% ng kinita at 3-month suspension ng license to operate ang para naman sa third offense. At kung mauulit pa ito sa fourth offense, 25,000 pesos na ang multa o 10% na kinita ang parusa at mare-revoke pa ang kanilang license to operate. Kasama rin na ibinabayad ang halaga ng sukli na hindi tamang ibinayad sa consumer. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Nanaig ang lakas
Pinakamalakas ng Manila sa pagbubukas ng Championship Week ng kauna-unahang Pro Billiards League sa Pilipinas na SBA. Dominanteng Manila MSLV Mavericks ang natunghayan sa Sharks Arena matapos itong talunin ng Taguig Stallions sa 5 versus 5. Binuksan ng Mavericks ang Day 1 King of the Hills sa isang 5-0 run. 9 ball. Down. And the Hawaiian rack it is. It's the Manila MS Mavericks up by 5. Pero nang pumasok ang team captain ng Taguig Stallions na si Edgy Geronimo, dito na tuluyang nabasag ang streak ng Mavericks. To finally put Taguig on the board. Deposited by Edgy Geronimo. Kakabol sila, medyo na-pressure din ako. Tapos nung naglaro ako, natalo pa ako. Sabi ko, delikado talaga. Mukhang may ibig sabihin yung stallion. Ayun, nanalangin na lang kami sa taas. Sana malasan sila sa bola. At yun nga, nung naglaro na si Repulye, gumanda yung kalat ng bola. Tapos nakombo niya yung 9. Pero bagamat pumupuntos ang Maroon side, hindi ito naging sapat dahil agad itong sinasagot ng magandang performance mula sa Mavericks para makuha ang 13-7 victory sa pamumuno ni Jonas Magpantay. Nakapagtala ito ng 2 break and run na ipanalo ang 5 racks sa race to 13 match with 91% overall rating. Itong pinakamahalaga kasi sa second game, siyempre andun na yung pressure nila, top 1 sila. Ayun lagi yung pinagmamalaki nila, top 1 kami, top 1 kami. At sa tanong kung ano bang dapat abangan sa sunod nilang tapatan mamaya sa Game 2 ng Championship Week, ang sagot ni Magpantay, Kaya sa second game, tingin ko, mas lalala pa. Tingin ko, mas aangat pa rin kami. So sa tingin mo ba, posible ang sweep? Talaga, mga 80% yan. Ayun, mas pag-iigihan pa namin. Napansin ko yung dalawang team ko, walang score eh. Kaya ako nang bahala sa kanila. Sesermonan ko sila. Sabihan ko, gagalingan nila dahil baka matalo pa kami ngayong season 1. Importante ito para sa amin. mamaya muling magtatapat ang Stallions at Mavericks sa panibagong 5 versus 5 match. At base sa ginawang anunsyo ni SBA founder Hadley Mariano, susundan ito ng doubles sa Miyerkules at Huwebes. At kung kinakailangan, ang tiebreaker na 1 versus 1 sa Biyernes. Para sa mga interesadong manood ng huling linggo ng intense pool action ng SBA, libre itong mapapanood sa Sharks Arena and Sports Bar sa Tomas Morato sa Quezon City mula alas 8 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamakailan lang ay ipinakilala si Janine Gutierrez bilang 2025 Calendar Girl ng isang liquor brand. Dito, marami ang napawaw sa sexy at classy na dating ng aktres. Pero ika nga nila, you can't please everyone. At may netizen na kinwestiyon kung bakit naiiba raw ang hulma ng katawan ni Janine sa picture at noong launching. Ang naging sagot ng aktres, tinutukan sa Showbiz Report na ito. Di pinalampas ng aktres si Janine Gutierrez ang komento ng isang netizen tungkol sa kanyang calendar girl photos. Hirit kasi nito, grabe raw ang pagkaka-edit sa mga larawan. Manipisan niya ang aktres sa mga ilabas na pictures pero mataba raw ito noong launching. At banat pa nito, grabe ang Photoshop. Sa kabila naman ng mga binitawang pahayag ng naturang netizen ay may maayos na sagot dito si Janine. Say ng 2025 calendar girl ng isang liquor brand, nauunawaan niya ang komento nito. Paliwanag ng aktres, nangyari ang shoot noon pang Oktubre habang ang launching na may ngayon lang Disyembre. At sa loob niya ng 2 buwan, aminado si Janine na nagpahinga muna siya mula sa pagdidieta at pag-workout, lalo na ngayong holiday season. Ang komentong iyan tila natabunan pa rin naman ang mga papuling natanggap ng aktres. At present nga sa comment section ang aktor na si Jericho Rosales na humirit pang nasusunog yung mga kalendaryo at may banat pa itong deleting my calendar app. Habang sa latest IG story naman ito, tila fanboy si Echo bit-bit ang tarpaulin ng aktres na nagpakilig sa fans o #Econin. Magunitan last August, kinumpirma ni Jericho Rosales na exclusively dating na sila ni Janine Gutierrez. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At iyan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. At bago lamang tayo magtapos, partner, nararamdaman na. Malapit-lapit na ito. At may mga nag-umpisa na rin na simbang ang gabi kahapon nagsimula at may mga nangangaroling na rin. Wow! Sana makumpleto nyo ang inyong simbang gabi para at the end of sa Pasko, yung huling misa ay Pwede makapag-wish mag-wish. kayo. Ayan. At meron na lamang po tayong 8 araw bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.